Yes, okay mga kaibigan, tuloy tayo sa ating update sa Barda. Of course, ako pa rin po si Benny Andaya, ang araw-araw na maghahatid sa inyo ng updates dahil kailangan natin magbalitaan, kailangan natin mag-updates regarding kay Barry Fortesa at kay David Licauco. But for now, ayan, maganda naman ang feedback although marami pa rin mga issue at ipinagpipilitan pa rin ng ibang mga detractors at mga bashers na si Barbie daw ay nagpupunta sa bahay ni Jameson at pinakilala sa mother niya. O may pictures nga sila together na tatlo. Hindi ko naman alam kung sa bahay ba talaga yon ni Jameson o kung ano pa. But for now, I don't care kung saan yun kasi wala naman tayong, wala naman pagpapatunay na yun nga si Barbie ay may relasyon kay Jameson dahil mismong si Barbie na ang nagsabi na wala silang relasyon at magkaibigan lang sila. And tinitira natin kung hanggang saan yung friendship nila at hindi naman natin alam kung ano ang tatakbuhin ng kanilang friendship. But hindi natin pinapakialaman yun dahil wala naman tayong pakialam doon sa sinasabi nilang Barson, Barbie at Jameson dahil tayo ay Barda. O mas maganda ang Barda no kaysa Barson. So yung in-update na natin na may plano si Barbie na magnegosyo, mag-business, baka nga itong si Jameson pa ang nag-influence sa kanya na mag-business na nga. Dahil maganda rin naman ang may business talaga maliban sa celebrity ka or artista ka. At least kung dumating man ang mga oras na oras de peligro, eh merong fullback na gagawin o magagawa si Barbie. At same with David. And hindi naman basta-basta gagawin ito ni Barbie kung alam naman niya talaga na wala siyang mapapala at walang magtuturo sa kanya ng tamang pagninegosyo. So, ako naniniwala ako na si Barbie ay malaki ang tiwala kay David na ibibigay niya yung 100% na tiwala pagdating lang hindi lang sa pagninegosyo pati sa pag-ibig kung talagang magkakatuluyan sila kasi hindi naman lingid sa kaalaman natin na si Barbie ay single at after nung kanilang break up sa kanilang paghiwalay ng kanyang ex na si Jack Roberto. So, natutuwa ako na talagang ipagkakatiwala ni Barbie ang kanyang tiwala sa lalo na sa pag-business dahil si David ay malaki ang background niya sa pag-business dahil marami na rin siyang napatunayan lalo na ang dami na 6 branches na ang kanyang outlet at nagtutuloy-tuloy ang sabi nga sa interview kumikita siya ng mahigit 5 milyon pesos mula sa kanyang business. So, kung si Barbie ay magninegosyo, so parehas na sila kumikita ng 5 milyon sa isang buwan. Maliban sa pagkita nila sa kanilang pag-aartista, may kikitain pa sila sa labas sa pagninegosyo. Tama lang naman yan kasi at this point in time, at saka si Barbie matured na siya. Nagmamatured na. Kumbaga sabi nga sa interview ni Eugene Domingo, di ba? Si Barbie daw, tingnan mo, baby, pero ang utak, pang matanda. So, ibig sabihin, matured siya mag-isip. And bilib na bilib si Eugene sa kanya na talagang lahat ng karakter pwedeng gampanan ni Barbie. And nakakatuwa dahil isang Eugene Domingo ang pumupuri sa kanya pagdating sa pag-arte. Dahil meron silang project together, yung Kontrabida Academy na ipapalabas ngayong September 11 sa Netflix na nakakatuwa dahil nung sinabi ni Eugene nung sinabi ni Direk sa kanya na si Barbie ang makakasama niya, yes na yes daw siya agad. Ibig sabihin, malaki ang tiwala, hindi lang ni David, kundi ang mga kasama niya sa industriya. May malaking tiwala kay Barbie. O, di ba? Pagkakatiwalaan ba yan si Barbie kung walang nakikitang maganda o walang nakikitang katiwa-tiwala sa kanya? So,
doon na lang tayo mag-stick sa sinasabi ni Eugene Domingo na malaki ang tiwala niya kay Barbie. O, di ba? Si Barbie naman, malaki naman ang tiwala kay kay David. So, syempre magtitiwala din yan dahil nakita niya at nakasama niya na si David ng ilang buwan, di ba? So, kumbaga kita niya na at alam niya na ang pag-uugali ng isang David Licauco. Kaya, wag kayong magtaka kung balang araw ay mag-business partner na rin sila at makikita natin na sa isang outlet ay dalawa sila ang nag-opening. Kasi nga, baka dumating din yung point na talagang papunta sila sa ganong level. Kaya, tutok lamang at itutok nyo lang yung mga dapat yung mga kaganapan na malalaman natin sa kanila dahil excited na rin ako kung saan man patutungo ang kanilang relasyon o kung may relasyon man sila o wala. Basta maganda yung friendship nila, that's enough. That's more than enough. Kasi, di ba, aanin mo naman yung ipagsisigawan nila yung level ng kanilang relasyon kung hindi naman maganda ang kahantungan. At least maganda na yan kung may relasyon man ba sila o wala. Kasi, hindi naman basta-basta yung kanilang level ng kanilang pagsasama. Dahil sinubok na sila ng pagkakataon, ang dami na ng mga na-link sa kanila, may mga na-issue na sa kanila magkabila ang party. Pero nananatiling matatag ang barda at palaging nalalampasan ang mga bagay-bagay na mga bagay na ganyan. So, ibig sabihin, dapat lang talaga na sila na ang tumuloy hanggang sa dulo. Di ba? Yung tiwala kasi maganda yan dahil doon nagsisimula ang lahat sa tiwala, di ba? O kung si Eugene Domingo malaki ang tiwala sa kanya, di ba, how much more pa si David? At kaya hindi magtitiwala yan si Barbie ng basta-basta kung alam niya na hindi dapat pagkatiwalaan si David. So, sa negosyo, malaking involved na pera dyan. Kaya kailangan, bago ka magtiwala, bago mo ibigay ang 100% na tiwala mo, makita mo muna nakatiwa-tiwala ang isang tao. So, doon lang tayo mag-stick dahil sigurado yan, totoo yan. Hindi malayo yan ang mangyari na si David at si Barbie ay magkaroon ng business together. Dahil ngayon pa lang, nagpaplano na si Barbie. Diba? So, ang inaantay na lang natin kung ihahayag nila yung label ng kung anong merong relasyon sa kanila. Kung ano man, kasi sinasabi ni Barbie na team panatag tayo, meaning kalma lang tayo, kumalma lang tayo, wala tayong dapat ipangamba. Kasi, kasi pag nakikita naman ng mga tao na may iba na siyang dinidate, katulad nga nung kay Jameson, na nagpanic ang lahat ng mag-holding hands silang dalawa after ng gala night. Yung pala ay gimmick lang dahil merong gagawin together yung dalawa. Alam nyo na, wala nang maililihim pa na kaya pala sila magkasama because of that. Meron pala silang gagawin together. Ayan. So kung ano man ang mga chismis na ibabato sa kanila, for sure matatag na ang barda, matatag na sila at malalampasan nila kaagad-agad dahil hindi naman lingid sa kaalaman na gimmick lang ang lahat, 'di ba? Pati yung pagde-date di umano ni David sa isang girl sa Siargao, lahat pala yon ay pakulo lang. Di ba maraming mga ganyan na hindi natin alam na chika-chika lang pala. Wala tayong alam pakulo lang pala. Kasi kung yung iba talaga magaling gumawa, lalo sa production, kung sino man ang kukuha sa kanila, di ba may independent production na kukuha kay Barbie o kay syempre gagawa sila ng ingay para sa marketing strategy. Kasi pag maingay ang project, maingay din ang artista, di ba? So kapag maingay ang artista, maingay din ang project. Parang ganun lang yan kailangan talaga gawan talaga ng ingay dahil ang proyekto kailangan i-promote din yan ng artista. So ang artista nakasalalay sa ang proyekto. So kung ang artista tahimik o walang issue, walang gimmick, wala. Katulad ng
mga nakaraang mga pelikula na basta ginawa lang, walang, hindi plinano, pag nung na-showing na, naipalabas na, wala na rin, di ba nga. Kaya, hindi kumita, walang nangyari. So, bagsak ang ROI. Syempre, kung marunong ang isang production magpatakbo um, ng, ng kanilang business, iba nga, Diyos ko talagang nagbabayad pa na gumawa ng gimmick para sa artista, para pag-usapan lang, di ba? Yun yung tingnan din natin. So, ayan, for now, ito muna tayo at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo, ha? Kasi kailangan updated tayo sa lahat ng ng mga ginagawang content dito sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!